Alright. Magandang lalaki po kami sa inyong lahat. Siyempre, kasama ko po ang isang magandang ginang na talagang linggo-linggo ay nagpapakita ng kakaibang uri ng pagiging ano ba ito, mitikulosa at talaga namang ibang klase. Oh, ang ating future Congresswoman Celia Garcia. Magandang hapon, Ma'am Celia. Magandang hapon. Oo, at Magandang hapon po at sa inyong lahat. Miyerkules na naman po at syempre tulad ng dati ay kakwentuhan po ninyo ang inklinasyon, ang buong pangkat na inklinasyon na nagpapatuloy ng aming pakikipagkwentuhan sa inyo. Pangatlong taon na po ang inklinasyon at natutuwa kami dahil ang ating pong bisita ay nasa Baguio, si JM, si Ma'am Celia at si Daryl ay nasa Metro Manila at ang inyong pong lingkod ay nandito pa rin sa Adelaide, Australia. Kaya dire-diretso po ang ating buong mundong pakikipag-ugnay sa inyong lahat. Natutuwa po kami sapagkat sa kabila ng lahat ay dire-diretso pa rin ang inyong pakikipag-ugnayan sa amin. At kahapon ay nagkaroon ng hearing ang INED Philippines ay naimbitahan ng lower house ng ating kongreso o the bigger house daw ng ating kongreso para doon sa panibagong scheme na binabalak, yung K10 plus 2. Mukhang hindi daw ho epektibo yung K12. Hindi ko alam bakit anong basihan ng hindi Hey! epektibo. Hindi epektibo ang K12. Ha? Wala pa naman, di ba? Wala pang 10 taon. Ang K12 sinasabing di na raw epektibo. So, Bakit pagkatapos, ka pa maghihintay ng 10 taon? syempre naman, para naman kasi yun ang normal, ay yung Magna Carta nga, 40 years na, ayaw pang tingnan kung epektibo o hindi. Anyway, tapos ngayon, ibabalik daw sa June ang pasukan, nasa August na yata. Oo. So, hanggat ang ating gobyerno ay hindi nagiging proactive, ay mahirap magkaroon ng mga pulisiyang magpapatatag sa sistema ng ating pamamahala. But anyway, ang importante ay na pinag-uusapan at tumahanap ng mga bagong inobasyon. Sana ngayon magkaroon ng ganoon. At tama-tama, Ma'am Celia, ang ating panauhin ngayon, nag-iisang panauhin ngayon ay miyembro ng mga kaguruan. Bagamat siya ay nasa higher education, he's teaching students in the higher education and he is person with visual impairment. He's blind. So, para nga pa lang, dyan din pala sa North, bago natin pakilala, Ma'am Celia, dyan din sa North, meron tinatawag ngayon na, ano ba yan, yung Balay Mayari. Oo. Ito yung isang grupo ng mga blind, ma'am, na ang kakaiba ang kanilang mga activities, no? Sila ay nagtuturo ng karate, nagtuturo kung paano magluto, nagtuturo Wow! ng pottery, no? Pottery making, di ba? At iba pang mga skills na dapat alam ng ating mga kababayang may kapansanan sa paningin. At sila ay makikita sa Facebook, yung kanilang Kaliraya Facebook. At hanapin nyo yung Facebook ni Dr. Eva Wang. Hanapin nyo sila sa Facebook. At gusto nyo ng kakaibang activity ng inyong mga anak na may kapansanan sa paningin o kaya yung kakaibang gawain na pwedeng magawa ngayong mga darating na breaks, subukan ninyo yung kanilang lugar dyan sa Cagayan. At taga-norte din, Ma'am Celia, ang ating panauhin ngayong hapon. Kaya kindly do the honors of introducing our guest, Ma'am Celia. Dali po. Oo, at habang inaayos mo ay pumapasok si Art from Jakarta, Indonesia. Go ahead, Ma'am Celia. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat, and it's an honor to have our lone guest ngayong hapon, si Mr. John Paredes. Hindi ho Jim, John. Mas pogi. Mas pogi, Okay. syempre. Okay. Siya po ay isang BS
social works, social work, social work graduate ng at nagtapos din po ng Master of Arts in Educational Management. Isa po siyang lisensyadong teacher, and he has been working in an NGO as educational program coordinator for learners with visual impairment sa mahabang 8 taon na po. Siya po ay isa ding on-call lecturer on disability-related topics and a full-time faculty in BS Social Work Program for 11 years. Tagal na rin ha, mahigit na pong 10 taon sa St. Louis University sa Baguio City. Let us all welcome Mr. John Paredes. Hello, Hi. magandang hapon. Hi John, good afternoon. Hello, magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood o nakikinig man sa ating Facebook Live. At I would like to thank the organizer of this activity for inviting me in this afternoon's program. Thank you, Sir Ronel. Oo, actually the privileges are, John. Oo, the privileges ours na sumama ka sa amin ngayon dahil of course sa iyong kaalaman ay Sight Saving Month ngayon, 'di ba? Pinagdiriwang natin, ginugunita natin ng Sight Saving Month. At ikaw ay isa sa mga pinagmamalaki ng community of Filipinos with visual impairment, no? So, batiin mo muna yung mga, alam po ninyo si Sir John Paredes ay nasa office ng kanyang dean sa St. Louis University sa Baguio. So, batiin mo yung mga ka-office mates mo muna bago tayo magtanungan, Sir John. Go ahead. Okay, good afternoon to all the staff here in the Sino yung nagpahiram sa'yo office. ng office dyan na... Oo, pero pinagtago ako sandali dito sa Oo. office ng aking assistant din kasi para daw hindi masyadong maingay sa labas. Okay, so I am here in the office Sige, of my assistant sino din. ba yung nandyan sa... Si Sir Nathan, Sino si yung mga Ma'am nandyan sa Tess, office nyo? Kuya John, go ahead. si Ma'am Nathan, si Ma'am Tess, si Ma'am Joanne, well, Okay. may mga faculty na naglalakad. Hindi ko na alam kung sino sila. Okay. So ikaw ba totally Yes, sir, blind, totally blind. Sir John? Ano yan? Since birth? Anong cause Measles, ng sir. blindness It mo? was due to measles. Measles. So, ilang taon ka nang ikaw ay nabulag, sir? Completely when I was at the age of 23. Progressive kasi, sir. When I was 7 years, nung bata-bata pa ako, I could recall that I was able to see quite clear at that time. Pero nung 7 years old ako, I was inflicted with sore eyes, and I laid down for a month or more. And nung gumaling na ako, Okay. my sight has decreased very much. Pero nung I was 16, na-opera ako sa katarata, nag-improve naman significantly. Kaso, when I was 23, nawala din. So at age of 23, totally blind ka Totally na? blind, Ano yun? College ka na? College High school? college ako, sir. College na. College ako, sir, that time. Oo. Paano mo inihanda, sir, ang sarili mo? Ano? Nung nararamdaman mo nang ikaw ay mawawala, paano mo inihanda ang sarili mo nung nararamdaman mong ikaw ay mawawala na ng paningin? Well, the vision at that time was just, sabihin na natin, just functional vision. It was not really that significant to see fine details. So, when I was in elementary, I was already a mobility cane user and a braille user also. So, I did not have much difficulty adjusting. Yun lang, nawala yung sight ko. Dati, pwedeng hindi ako magbaston for some pero nung nawala na yung paningin, syempre kailangan full-time na magbaston. So, sa school
for the Blind ka rin ba pumasok o sa mga klase mo ay non-disabled students, learners? Come again, sir? Yung eskwela na pinasukan mo, did you go to an school for the blind or the so-called school for, ang tawag ng DepEd, regular school? In my primary grades, I was in the School for the Blind, the Northern Luzon Association for the Blind. And when I went to grade 6, I was already integrated in the mainstream school, private school. Mainstream school. Okay. Ikaw mag-ayos. So, okay. Nung anong difference ng nasa School for the Blind ka at nang ikaw ay nandun na sa so-called mainstream program ng DepEd? Please Well, give us the difference kung meron kang naramdaman kaibahan. In the special class, well, we have to adjust. The teachers have to adjust to our needs. So we have the necessary modification, or we did not really have the usual activities that they have in the ordinary schools. No? So the difference was when I went to the regular school, we were surprised that in every subject, no, there is what do you call this? There is a subject teacher for English, for example, a reading teacher. There is a reading teacher. Okay. And for Filipino, there is also a subject teacher. So parang naninibago. Sa special school kasi hindi ganun yung setup. Isang guro lang, isa lang Isa lang, isang guro lang. Ilan ang teacher nyo sa special school? Isang guro lang. We only have yung ba ang special para sa iyo, isang teacher sa lahat ng 2 and 3, but in our class we had just one teacher for grade 4, grade 3 and grade 2, something like that. Ganon din ba sa PNSG? Ilan kayo Ronel? sa klase doon sa School for the Multi-grade. Blind? Parang multi-grade yung klase namin. Ronel, ganon din ba ang setup sa Multi-grade? School for the Blind? Ma'am, hindi po. Hindi ho. Sa School for the Blind kasi, Sir John, Ma'am Celia, ang kwan doon merong teacher for grade 1 hanggang 4th year. Isa lang halos ang guro. Pero nung bandang grade 4 na kami, meron ng ibang teacher sa math, sa at least sa science, no? Pero from grade 1 to grade 3, isa lang ang guro sa lahat ng subjects. So pareho din nila. Pareho nila, mas marami lang kami. Ako, Sir John, kasali ako sa consistent ako sa School for the Blind. Mula grade 1 hanggang grade nang makagraduate ako ng high school, kasama ako sa top 10. Kaya, itanong mo ko ilang kami, Sir John. Tanong mo ko ilang kami. Ilan kayo, sir? Siyam. Kulang pa ng isa. Kayo, sa klase nyo, ilang kayo doon? Ilang kayo doon sa so-called special school ninyo? As far as I could remember, mga 12 or 13 kami, pero 3 ang grade 2, hindi, more than, mga 15 or 16 pala kami. 4 na grade 2, 5 grade 4, tapos 4 na grade 5, parang mga ganun. Oo, no ha? So talagang kawawa ang guro. Ilan ang teacher na nag-handle doon sa 16 na yun? Isa lang, sir. Kaya niya? Paano? Paano hinahati-hati ang lesson? Ang sistema niya kasi pag halimbawa storytelling or reading, iisa lang, no? Pero pag halimbawa may math lesson kami, may math lessons, yun, binabari lang yung problems, no? May time din na nagdi-discuss siya ng math sa kanila, may time din na nagdi-discuss siya ng math sa amin. Parang ganun. So there are activities that we do as a class, as a whole class. Okay.
Ano ang epekto nun sa'yo nung mapunta ka na sa mga kaklase mong walang kapansanan, marami na kayo sa classroom? Anong adjustments ang ginawa mo sa kanila, It sa was such a sarili big mo? adjustment. Well, it was such a big adjustment because we have Oh. to adjust. Kailangan mangopya ng notes, Mm. halos every hour, pabilisan ng pangungopya kasi yung classmate ang nag-dictate, something like that. Okay. No? Okay. And then I have Pero to sige, you have to. Go ahead, sir. You have to. we have to borrow notebooks from our classmates kasi kung minsan hindi namin makopya lahat. So I have to record it in the school, in the home for the blind, and copy it on our own during night time, something like that, no? Oh, sir, yung namin, sinong kasama mo sa school nung wala ka na sa School for the Blind? Actually, the school for the blind was divided into two at that time. We have the Oh. home for those who are integrated in the mainstream, and then we have the home for those who are in the residential school. So Ibig it's a sabihin set. ng ibig These sabihin are ng two home, separate facilities. naka-dorm Well, kayo. Naka-dorm kayo. parang naka-dorm kami, yes, sir. Paano o kailan inilalagay sa mainstream program yung mga kayo? Kailan kayo inilagay? Anong grade kayo inilagay sa mainstream program? Based on assessment kasi yun, sir. That will be dependent on the assessment of the special class teacher of kung i-recommend niya yung bata for mainstreaming kasi naka-mainstream kami sa private school at that time. So pag sa tingin nila hindi confident at competent yung bata to go to the mainstream, doon na nila pinagka-graduate sa School for the Blind ng grade 6. So meron ka din mga kasamahan na hindi nalagay sa mainstream? Meron, sir. Meron. Sa 16 ninyong mga magkakaklase, ilan ang nalagay sa mainstream, ilan ang naiwan doon sa School for the Blind? Nauna yung ibang batch. Okay. So may 4 yata na naiwan sa batch namin. And gumagamit din kayo ng braille at saka ng iba pang gadgets na At that time, yes. At that time, yes. Ang ginagamit namin ay yung, nagsusurat kami ng braille manually, no? Oo. Pag nasa home for the blind kami, meron kaming brailler. Okay. To outline our notes. Okay. And I also have a small cassette recorder where I have to record halimbawa mga stories or mga notes that have to be taken, mga ganon. Oo. Nung high school ikaw, paano yung mas marami ng readings pag high school, di ba? High school was more challenging, no? Oo. First year it was not really that challenging, pero nung first year, second year, why did I say na hindi okay lang yung first year and second year? Kasi nakatap ako ng first year, second year eh. Nung third year, hirap na talaga. Nung third year is medyo challenging na because we have to double the efforts that regular students have to exert, no? Lalo na pag yung mga readings, I really have to look for somebody, pay somebody to read over the cassette recorder. No? So we have a lot of readings. So instead of spending my time or holidays for vacation, no. I have to go out, look for somebody to read. Mga ganon. Ang technique ko, no? Tapos binabayaran mo. Binabayaran ninyo yung nagpapasa. Oo, yung iba. Meron iba naman libre, pero yung iba we really have to pay them. Paano yung mobility mo? Paghahatid mo sa'yo sa naka-dorm. Pero nung high school ba, naka-dorm ka pa rin? Hindi na, sir. I am already with my family when I was in high school. Sino naghahatid sa'yo papunta sa eskwela at pabalik? No, I travel on my own. Pinapayagan ka sa inyo? Hindi ka pinigilan? Oo. Yes, sir. Very independent kasi naman. Kasi ako, nung araw, nasa School for the Blind ako, gulat na gulat sila isang araw, dumating na lang ako sa bahay. Ang daming murang inabot ko kasi bakit daw ako mag-isa, galing daw ako Maynila, hindi ba daw ako natatakot, mga ganon, ano?
Pero ikaw pala, at least ang pamilya mo support. Gaano kalayo ang eskwelahan ninyo sa bahay mo? It's about, pag walang traffic, 5 minutes ride, sir. Malapit lang. Kasi ako, I came all the way from Manila to Batangas. Kaya, Oh, kaya, yes, kaya, kaya, yes. kaya isang gabi na umuwi na lang ako sa amin, nagulat sila at pinagalitan ako. Huwag mo na ulitin yan lagi. Sabi ganun. Uh, Siyempre, matigas ang ulo ko. And then siguro mga nakatatlo, 4 na uwi, payag na sila. Pinayagan na nila akong umuwi mag-isa. oh yeah, that's really the thing, no? If we really want to prove them something, we have to insist. I Mm-mm. also did the same nung kabataan ko pa. Hindi ako pinagluluto Oo. ng kanin using yung firewood. But I did it on my Oo. own, and when they saw that I can manage, then they eventually have allowed me, something like that. Sino kumukuha ng kahoy ng panggatong? Ikaw na rin. Kami na rin, may mga kalaro kong bata, kumukuha kami doon sa Ilang kayo medyo ano pa. Ilang kayo magkakapatid dyan? Wala akong kapatid, sir. Ako lang mag-isa. Nag-iisang anak. Okay. And your mother and father are both working. Yan ba yan? Yung sa lola at lolo kasi ako lumaki, sir. Pareho tayo. Ako rin, laking lolo, laking lola din. And Oo. mas spoiled daw yung ganun di ba? Mas spoiled daw yung laking lolo, laking lola, ano? Oo nga eh. Sunod ang layaw. Anyway, Oo, sunod ang laya. Naging bentahe ba sa'yo? Is it an advantage to you when you became college na maaga kang nasa so-called mainstream program? Yes sir, malaking benefit sir. Yung adjustment na lang, wala akong kaproblema. Nung college, wala akong problema. Ang problema ko na lang nung college talaga is yung research sa library. Paano nga yun? Paano yun? Oo, dito sa library noon, ang laki-laki ng library namin. Tapos, yung libro, lalo na yung mga ibang subjects namin, yung libro, iisang set lang ang libro na meron sa library. So pag nahiram na, di wala na. Ngayon, ang ginawa ko, hindi na ako nagla-library work. Iisip ko na lang, I have to make it good in the quiz and in the test para ma-cover up kung ano man yung na-miss ko dun sa library work. Mga ganun na strategy, sir. Anong mga sir, anong mga accommodation ang binigay sa'yo o adjustments ang ginawa sa'yo? Exam, for example, meron bang nagsusulat for you? Paano ka kumukuha ng quizzes, ng exams? Paano? It's not really, well, it's an accommodation that I have to propose to my teachers. And these are types of accommodation na they had been doing it also in the past. Say for example, for quizzes, no? I told my teacher, "Ma'am, ibasa ko na lang sa iyo yung sagot ko." So pag nakaalis na yung mga classmate ko, ibabasa ko sa kanya yung sagot. And then i-check niya. Kasi alam mo. O kaya naman, Oo. pinapadictate niya sa ibang estudyante. Ay, pinapasulat namin sa ibang estudyante. Oo. Alam mo, nung araw, meron akong guro sa college, sa social work. Binibigay ko yung aking braille test paper. Sabi sa akin, aanin ko yan. Basura sa akin yan. Ay? Meron naman akong guro, meron naman akong yung sa subject ko naman sa economics. Ayaw ko tanggapin. Paano kita tuturuan? Paano makikita yung drawing sa board? Hindi ka pwede sa klase ko. So, wala kang ganun mga experience, John? Fortunately, sir, wala akong ganung karanasan. Kasi SLU at that time had been receiving several students already. Pero yung mga nauna, may mga ganyan silang experience. Oo. Paano mga ginagawa ngayon? Yes, Ma'am Celia, please. Ma'am Celia. John, sorry kasi nawala ako kanina na disconnect din yung aking internet. Pero hindi ko nadinig. Yan bang school mo ay nasa Baguio? Yes po, ma'am. Yes po. So magmula nung elementary at saka nung college, doon ka lang sa Baguio nag-aaral? St. Louis, dito sa St. Louis University din. St. Louis din yung elementary and high school mo? Yung elementary is St. Louis
school, but this belongs to the ICM Sisters. Pero nung high school na ako, nung high school na ako, ito na yung St. Louis University talaga. Ito yung sa Oh, CICM congregation. so yung St. Louis is a private university, hindi in public, ano? Yes, private po. Okay. Okay. Uh, Sige po, Ma'am Celia. Oo. Yun nga eh, I was surprised. You were in your elementary and high school in the 70s? During the 70s? No, 80s? ma'am. I was in grade 6 in 1990. 1990 na pala. I graduated grade 6 1990 and graduated high school in 94 and college in 98. Okay, so oo. 1998. Noong Oo. 98, noon lang nag-umpisa yung inclusive education A little bit thinking later nila pa. sa ano eh. Oo. A little bit later pa. So hindi ka na-introduce sa computer dyan nung student days mo? Wala, sir. Wala. Wala rin, no? Kaya Pareho nung tayong cassette at saka nung walang nag-board braille, ano? nung nag-board exam ako, puro braille materials lahat. Paano ang board exam mo? Tell us your board exam experience sa board exam. Diyan sa MLQU, I had somebody reading for me and writing my answers. Mhm. Okay naman sir kasi nung board exam kasi sir, yung 'di ba yung medyo parang okay naman yung time. Kasi dalawang subject, Isang araw. isang araw. Kaya medyo maluwag-luwag siya. Oo. Pero yung college days mo, high school days, hindi ka humingi ng extension sa quiz exam sa mga teacher mo? Ang sa exam sir, nakiki-exam ako sa kanila, nakikisabay ako sa mga estudyante, pero I have to bring somebody to write for me and read. To read and write. Okay. Ganon din ng college. Pati nung college sir. Saan mo kinuha yung mga libro? Kasi halimbawa RBI, tumutulong yan sa reading materials. Nakahingi ka ba ng tulong sa mga ganong institutions para sa iyong mga learning materials? Partially sir. Dito sa Project Look noon sir. Hindi talaga sa resources, sa Project Look. Pero sa Project Look. Very minimal sir. Very minimal. Kasi minamanual nilang binibraille eh. Sino ang nagbibraille? Yung school? Yung staff ng isang NGO that time. If you remember Ma'am Diana Oreta, nagbraille pa siya ng konti eh. Tama. Ma'am Diana Oreta was the best brailleist at that time here in Baguio. Oo. At minamanual niya yon for you. Minamanual niya talaga sir. Talaga ha. Ayan dyan, nagbabayad kayo? Were you paying free, her? Free. No. Free. Libre. Ang swerte ha. Mabait yung si Ma'am Dayan. Nasaan na si Ma'am Dayan ngayon? Retired na. She's retired na, sir. She's enjoying her private life. Okay. With the family. Oo, ngayon, nag-masters ka in education management. Nagtuturo ka na ngayon. Tama? Di ba? For 11 years. Pero ayoko mo nang puntahan yung pagtuturo sandali, Ma'am Celia. Gusto ko mo nang puntahan yung love life. Ikaw ba, paano ka nanligaw nung araw? Kasali sa student life yun, ano? di ba? Love thy colleague, sir. Love thy colleague. Ang nangyari. Love thy colleague. Social worker din ang iyong napangasawa? Hindi. Staff. Dun sa daily, ang tawag sa kanila noon is daily living skills trainer. So talagang inaraw-araw mo na. Hindi, sinabihan ko lang siya. Well, if you like me, let's get married. Matatanda na tayo. Wag ka nang mangarap pa na may manliligaw sa'yo kasi matanda ka na, sabi ko sa kanya. Ibang klase. Wag ka nang mangarap na may manliligaw sa'yo kasi matanda. Talaga ganun sinabi mo? Oo, sir. Totoo yun. Okay. Ano naman yung... Paano? Matatanda na tayo. Mag-asawa na hindi tayo, sabi ko. Paano yung acceptance ng pamilya nyo pareho? How did they receive it? There was no problem, sir.
Kasi There was a problem. well, parehas naman kaming wala siyang in-law sa akin, wala naman akong in-laws na, I mean yung Ay, ang parents sa kanya, sarap. yung Oh, tama, mga tama, kapatid lang. tama. Very, welcome naman ako dun sa kanila. Oo, Ganun naman siya sa amin din. oo. No, Nagkaanak no, pa kayo? no. We have 4. Unfortunately, the youngest died. So we have Okay. 3. Oh, yan Ma'am Celia, matatanda na ron, Cited nakatatlong ba anak yung pa. cited ba? Cited ba yung Cited ba asawa yung Oo, mo yes. kanyang daw? wife? Yes, ma'am. Yes po, cited po. Ang tanungan namin dyan, printed ba o Ah. braille? Ang asawa mo, printed ba o braille? Okay, John. So much for that love life. Can we go now to your present career as college professor? Siyempre, Yes po. ang iyong So okay, wala ka nakuhang support sa gobyerno nung I mean scholarship, hindi ka nakakuha ng ganon. Nung college, sir, my the guidance counselor of my school prepared a strong recommendation for scholarship. Binigay namin dito sa President's Office dito sa St. Louis at that time. And fortunately, grinant niya yung buong scholarship including miscellaneous fees. Wow. Wow, very good, ha? Very good. So full talaga. Oh, and tapos Pero, inabsorb ka pa nila as employee pagkatapos ano? After some years. Kasi Right. na-in ako dito sa SMU 2012. Yes, Ma'am Celia, you were saying, okay. sorry. Gusto ko lang itanong kay John kasi when you were studying in college as a blind student, ikaw lang ba ang blind na pumasok sa kolehiyo? Dun sa grupo nyo? Yes, ma'am. Yung sa batch namin, ako lang. Okay. Kasi gusto ko sanang makita ng ating mga manonood yung difference between the support that blind students get in the public schools, public learning institutions, kumpara doon sa mga private institutions like St. Louis. Like si Ronel, nag-aral yan sa PNU, which is a public university. And supposed to be, di ba? Hindi po, PCU po ako, PCU. Ano yung PCU? Philippine Christian University, private Protestant school po Private yan. din yun. Pero ano yung PNU mo, Ronel? Masters yun? Lasal po at saka Lyceum, puro private ma'am. Walang ang aking gobyerno lang ho ay Philippine National School for the Blind po. Okay. Pero yung Philippine National School for the Blind, government madaming school. Suporta yung maraming suporta ang gobyerno doon sa mga bata, di ba? At that time po yung sa amin, okay naman po, okay naman. Mahusay mga guro namin nung araw. So ikaw pala yung kinikwento nila sir sa PCU na nag-aral doon. Marami na kami doon na nag-graduate na bulag, no. Naging social workers naman lahat. Doon ako nag-master sir. Okay. Ng social work. Kaya lang siguro ako isa sa pinakamaingay na nag-aral doon. Kaya alam na mga guro ko. So bumaba ka from Baguio and dito ka nag-aral ng masteral. Oo. Yes. Every Saturday. Uy, ang layo ng travel mo ha. Grabe. Every Saturday. So bakit di ba may online naman ng may online wala class pang distance noon? Wala pa. Oo. Wala pa at that time. Wala pa. Okay, ang sipag. Grabe, very good. Oo. So, nung una ka magturo, anong mga reaction ng estudyante nung nagtuturo ka? O first time mo na magturo? Nung first time ko na magturo, well, of course, I have to explain, we have to explain them that, we are all different. We have our strengths. We have our weaknesses. No, we also have our own abilities. We have our own disabilities. Mine just happened to be that obvious, but it doesn't mean to say that I'll not be able to perform my function. And of course, as we unfold the days, you will be able to see that for yourself. Mga ganun lang na introduction. Introduction, sir. Paano ang mga visual aids mo, kapatid?
I use the computer. Gumagawa ako ng sarili kong PowerPoint. slides, Okay. presentations, and then I have my kids also. Mga anak, tignan nyo nga kung naka-align o kaya yung mga anak ko, tignan mo kung itong magandang picture na ilagay, mga gano'n. Ay, maganda, mga gano'n. So I make my own presentations, and then Okay. I use that in class, of course. Oo. So you're And using well, of course, PowerPoint slides. yes, sir. PowerPoint slides. And Ano hindi yung ka, ano yung tinuturo niya? Ano yung tinuturo mong course? ano mga John? subjects mo raw na Nung, itinuturo? nung una akong nagturo ako ng SPED and regular major subjects sa education. I've been teaching curriculum development, social dimension of education, inclusive education, because we had been offering inclusive education here as a subject. And then I've been teaching SPED also in the masteral program. And noong 2016, the department head of social work requested if I can be transferred to the department since they are lacking regular faculty members. Oo. Yun, alam mo, okay. So, ilang taong ka na nag-aantuturo ngayon, sir? This is my 12th year of teaching. Ilan ang tinuturuan mo average kada semester? 40, sir, 45. 40 students. Yes. Now in our social work freshmen, I have 61. May freshman ka, ha? Ay, makukulit I yan, handle matitigas ang ulo. I handle the first year. I have 61 in class, and then sa second year I have 55. Sa third year I have 35. Oo, pakonti ng pakonti. Maganda yung third year, fourth year, konti na lang yan. At saka may mga sungay na, kaya masarap na discussion. Anyway, how do you keep track of their performance sa klase? Yung quizzes, yung major exams, paano? Who does the checking of your papers? Kasi ganito, no? For my quizzes, sa dami nila, I have to design my quizzes in such a way that it is easily checked. So we checked it inside the class. So Change papers. Change papers. Exchange lang, mga ganon. And for some written works, I ask them to submit through email or through the Google Classroom. Google. Paano yung, I John? can check on my own. Sige, Ma'am Celia po. John, kasi Yes, hindi ma'am. mo nga nakikita yung mga estudyante mo. So how do you make sure na hindi sila nagdadayaan pag meron kayong quizzes at may exam? Meron ka bang Okay. watchers? Nung una, meron akong watchers. Pero nung sumunod, ang ginawa ko, bumili ako ng set of folders. Gumawa ako ng cover para yun ang gagamitin nila na every time na magkuquiz kami, dala-dala ko yung folder na yun. Kaya pag nakita nila, ay, dala ni sir yung folder. Ibig sabihin, may quiz. May quiz. Oo, ganon. Pero Oh. pagbungad ko, ay naku, lagot, dala ni sir yung folder. Ganon sila. Tapos, ang isang ginawa ko, lalo na sa exam, kasi ako rin, nung una, meron akong watcher, pero nung sumunod, I have to facilitate my exam on my own. Paano? Ngayon, siyempre, alam mo, may mga kanya-kanyang code dyan sa pandadaya. Meron talaga. Tayo, di ba? So aside from the folder, I requested them, okay, you bring out a small sheet of paper, you prepare 1/8 sheet of paper, and the blue book. Yung blue book kasi namin, yun yung exam paper. And ang sabi ko sa kanila, if you see anybody cheating, don't worry, I will not reveal your name. I will simply implement. I have to implement, no? It worked. May mga nagsulat ng pangalan na si ganito, tinitingnan yung pabiling. And then I have to talk to the student, no? Umami naman. Sabi ko sa kanya, umamin naman siya. Umamin naman. Umamin. Nung una nag-deny siya, pero sabi ko na, okay, if you insist that you did not do it, I have to raise this case to the Student Affairs Office.
Ah, 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 ah. Natatakot naman. Maganda 'yun, ah. Natatakot Maganda naman. yung ginawa niyang paraan na 'yun, Strategy. Rodel, ano? Miski Tama, tama, sa tama. mga nakakakitang teacher puwedeng gawin 'yun, eh, sila nagsusumbungan. They Oo, police tama each yun. other. Okay. Okay. Ngayon nandiyan ka na, sir. You are established teacher and siguro konti pa lang kayo, no, na nandyan sa teaching profession. May mga ilang guru na din na may kapansanan sa paningin na nagtuturo sa sabi nila regular school. Yun ang tawag ng DepEd pa rin ngayon. So yun muna ang gamit. But anong advantage, kung ikaw tatanungin, anong advantage ng isang guro na walang paningin na magtuturo sa mga estudyanteng nakakakita? Ah, hindi na ako mismo magsasabi, sir, ano, pero yung mga estudyante mismo nagsasabi dun sa every sem kasi every year meron May kaming evaluation kayo. evaluation. Okay. We Anong have lumalabas sa evaluation from the evaluation? students and we Oo. have evaluation. Maraming nagsasabi na marami silang natututunan, that it's their first time but they appreciate the experience. Mhm. Actually very heartwarming talaga yung mga feedback ng mga estudyante. At siguro Well, Ah, kaya ka nagtatagal diyan dahil gusto ng mga guro ng iyong faculty ang performance mo, di ba? oh, well, and I dati can yung imagine, unang, talaga. oo. Sige, Meron pa Ma'am dati Selly. yung dating evaluation nun, may nag-comment pa na he is better than the cited teacher. Pero of course that is a Oo. very isolated comment. Of course naman. At saka siyempre talagang sa galing mo naman at sa gwapo ay mapapahanga mo, 'di ba? Oo. I Anyway, can imagine, kasi nga yung mga not even teachers, yung mga workers na visual impaired, talagang focus sila, eh. Kaya mhm, siguro mhm. itong ating mga teachers na talagang may kapansanan sa paningin, at nakatutok dun sa talagang itinuturo nila and meron silang direksyon. Unlike karamihan dun sa ating mga ibang teachers, na didistract sila, eh, pagka nandun sa loob ng eskwela, ng classroom, and madami kasi nakikita. Pero ito siguro talagang ang naka-align yung kanyang mga itinuturo dun sa kanyang mismong objective na dapat niyang magawa. Ay, Mm. this is a very good experience for us hearing about teachers with visual impairment. Kasi wala talaga ako naging teacher na ganon. And Mm, yung mm. mga tinuturuan mo ay may mix ba yan ng meron ka bang naturuan may visual impairment din o puro regular student yan? I had one time nung 2014, meron kaming isang estudyante dati na visually impaired din. Pero Oo. hindi siya graduate na nalibang sa pagmamasahe, nag-quit naman na. Ano ang mga Kasi hardships, John? Anong mga hardships na na-encounter mo na muntik na magpasuko sa iyo? Hardships na, well, During ang your hardships ko, student life, oo. not in my teaching, not in my Student life. not in my during the time that I am working, but during the time that I was a student. Oo. Yung well, the problem is not really related to visual impairment, pero Mm-mm. yung wala kang pera, pag magkakatapusan na stress na ako, nagkaka-anxiety na kasi bayaran na ng upa, ng bahay, ganun. And wala pa akong namamasahe. Kasi sir, nung third year ako, nung umalis yung nanay ko, pumunta ng Malaysia, Mm-mm. I have to live on my own. Okay. So, ang ginagawa ko noon, nagka-cutting classes ako para lang pumunta magmasahe. Mm. Ah, Yeah. Right. Oo, mga ganong struggle. Yun talaga ang naging struggle ko noon. Akala ko noon hindi talaga ako magtutuloy. Bakit ka nagtuloy? Uh, What kept you going, kumbaga? yung ano to, yung administration, yung school administration sa high school noon, every time na absent ka, you have to get an excuse slip from the tawag doon, year level advisor's office. Na basta pupunta ko doon sa year level advisor's office, pagka absent, kung ano-anong dinadahilan ko, no? There was a time na nasukol na ako, hindi na ako makapagdahilan, wala na akong masabi. Mm-mm.
sabi nung kwan, sabi nung Office, sa office. oo, sabi dun sa office, you have to tell me exactly what's the problem. So I have to, naiyak pa nga ako dun sa harap niya nun. Sabi ko, wala kasi, pero parang, I tried to parang hide my emotions. I tried na, pero sabi ko, wala na kasi akong pagkain, sir. Sabi ko sa kanya. Kailangan kong magmasahe para mabuhay, something like that. And then they came to the rescue. They have provided me a full scholarship sa high school, and then they have given me allowance also. Yun ang ano. Tapos meron ding isang Chinese student noon nagdo-donate sa akin ng 100 every week. Pambaon. Oo, pambaon. 100 at that time was significant. No? Oo naman. Oo naman. Oo, malaking bagay ano ha. And so ngayong ikaw na nandiyan, may trabaho ka, may pamilya ka, and kumbaga andito ka na ngayon, kumbaga anong nararamdaman mong changes naman sa pagtingin ng gobyerno sa larangan ng serbisyo na pinakakaloob sa ating sektor, at ano yung tingin mong maiaambag mo pa para mas maitulak mo yung pagsulong pa ng maraming serbisyo sa atin? Well, of course, I do believe that what I am now, what I am enjoying as privilege, I believe that it all came from God, no, and I feel Of course. I feel that I have to give back. You know, that's why well, I have to do something also for my fellow visually impaired. So ang advocacy ko ngayon is nakatutok sa mga taong may kapansanan sa paningin. Well, gaya nung pandemic, syempre pandemic wala tayong magawa, no? So and I was so worried that the people with visual impairment walang trabaho. So I have to organize them. Ang ginawa namin, inorganize ko sila, pinakain ko sila sa bahay, doon ko sila dinala. Doon kami nagpa-practice ng rondalya. Tapos sumulat ako sa SM. Tanggapin niyo naman 'tong mga bulag, patugtugin niyo rito para naman yung parang parang ano, and then they get a little donation from SM goers. From shoppers. And it materialized. So naitawid namin yung pandemic, and then well, being the president of the Federation of Persons with Disability in the city, nag-solicit kami, nag-tap kami ng mga good-spirited citizen, Rotary Club of Baguio, ayun, nag-distribute kami ng bigas, kung ano-ano lang pinaggagawa namin nung pandemic, no? Kasi I believe that I believe and I feel that I have to do something, no? Okay. So yung ginagawa ko, just like now, we have a fellow visually impaired na comatose andun sa Baguio General Hospital. Nag-initiate kami na we have to do something also. Dito kasi sa Baguio, malakas din yung tulungan ng mga as a community, yung mga visually impaired, no? So nag-solicit kami sa kanila, tapos we are organizing concert for a cause. Nagbebenta kami ng ticket para dun sa family, para dun sa hospital niya dito sa kasi first admission niya is dito sa SLU. So mataas yung bill niya. Alright. So we really have to do something para mabayaran namin yung bill. Ang ginawa ko pa nga, kinulateral ko nga yung pangalan ko dyan sa SLU Hospital because they know me because I am an employee here. Para lang mailabas yung pasyente at may transfer. So mga ganong bagay-bagay na these kinds of advocacy na ginagawa. Right. Okay. As a social worker, pareho tayong dalawa ng social worker. Do you think yung curriculum natin, kasi ang gobyerno natin sa Pilipinas, bagamat ang kailangan ng may kapansanan ay edukasyon, social welfare pa rin. Ang kailangan ay empleyo, social welfare pa rin. So, tingin mo ba dapat mabago yung ganun? Kasi halimbawa, dito sa Australia, ang kanila ay wala na silang, hindi nila, yung welfare, that's the end, ano? Pero yung kanilang department is Department for Social Services. Tinanong ko bakit inyo tinanggal yung welfare. Kasi daw yung social services, it's more human rights based.
Ano ha? So as a social worker, anong tingin mo sa ganun? Ang atin bang programa para sa mga may kapansanan is more on welfare-centered o kailangan ng baguhin o tama na lang yung status quo? Well, if we have to be radical about it, actually wala nga dapat tayong 20% discount if they are giving us the right opportunities and chances, no? Okay. Because Okay. why do you need the 20% discount if you are employed? That's the irony of it. Like for example, yung in-implement nila na universal health care, no? And that cuts out the entire population of persons with disabilities. But wait, how about those people who are employed? And then they are again proposing a social pension. I am not against of social pension, no? Right. That is very good. But I am concerned giving social pension to those who are the children who are really vulnerable, yung nangangailangan ng therapy and so on. Pero it doesn't mean to say na lahat bibigyan mo ng bigyan mo ng social pension, even yung mga nagtatrabaho bigyan mo ng social pension. And there are a lot of persons with disability. Kaya nga po yung kung minsan naaabuso yung naaabuso yung welfare na yan because it's becoming counterproductive. Look at the 4 Ps, no? Look at the 4 Ps. Correct. That the 4 Ps itself is already parang baliktad yung tinuturo natin sa social work na okay, we teach people how to Fish. earn a living, how to fish. Ngayon binigyan mo ng 4 Ps kaya sabi nila, "Ma'am, hindi na ako maglalaba sa inyo next week." Bakit? Kasi may 4 Ps na po kami. Meron na pong darating. You see? Pero What kind of attitude we teach people? Diyan sa Baguio, anong support pa nakukuha niyo sa Ronel. Yes. Ma'am Celia. Meron lang sana akong gustong sabihin dito kay John bago ka Sige, magsalita. I appreciate yung point of view ni John about this capabilities of persons with not only visual impairment but also disabilities na maaaring hindi na nga mga ilangan ng kanilang pwede nang bibigay nating social pension, pero hindi lahat ay kapareho niya. Hindi lahat ay katulad niya na may ganyang kakayahan. And ito pong social pension na sinasabi natin ay ibinibigay dahil lahat ng mga taong may kapansanan ay may extra expenses. Parang this takes care of yung extra expenses lang nila na hindi naman natutugunan lamang ng kanilang mga sweldo. So, this is a very enterprising view ni John. Pero, yun nga, I hope hindi naman, it does not make others look kawawa and mukhang wala namang mga kakayahan. Kaya, thank you for your courage and sa yung mga nagawang accomplishment, pero sana ay maintindihan mo din ang mga pangangailangan ng mga iba na hindi matutugunan lamang kung hindi bibigyan sila ng additional because they really have additional costs. Jan, ang gusto ko lang sanang itanong sa'yo, particularly being a teacher with visual impairment, ano ba ang ginagawa mo para yung I was thinking kasi na meron tangang mga estudyante na merong mga disability doon sa iyong klase. Miski hindi visual impairment, pero meron ba? Meron ka bang mga naturuan na may mga other disabilities? Meron priorly pero ngayon wala ngayon pero dati meron. Okay. So, Ronel, we are going into Q&A na ba? Yes, please go ahead, Ma'am Celia. Oo, ipasok na lang natin, ihalo na lang natin dito sa ating pagtatanong, ano? Kasi isa dito nga sa ating mga natanggap na tanong ay paano mo daw ba ginagawang inclusive ang yung classroom? But making the classroom inclusive is only if you have students with disabilities. Pero kung wala, paano ka naman nag-a-adapt as a teacher with visual impairment doon sa
sa pangangailangan nga ng yung mga estudyante. Like, for instance, meron daw, karamihan daw doon sa mga problema na na-encounter ng mga students with blindness, ay hindi nila nakikita yung body languages, tsaka yung mga reactions, facial reactions, na makakatulong sana sa pag-react mo, sa interchange mo between the teacher and the student. Hindi mo yun nakikita. Oo. How do you handle that? Yes, Well, John. of course, although we say that's true, no? You do not see the reactions of your students, no? Siguro sa puntong yon, I would not be able to give any comment for that particular point, no? Pero how do I say, for example, how do I make my classroom inclusive, no? Well, in my introduction, I would always say that let's make this class a learning class for everybody. That we are different, and that we have to be respectful to everyone's differences, something like that. And say, for example, for the learning materials that I gave them, I try to make it to a point na yung learning materials ay inclusive sa kanila, and then I get feedback also from them. How do you find the notes? How do you find it? Is it okay? Meron namang nagsasabi, sir, siguro palitan yung font, mas maganda ganito. Okay, so those things. So meaning to say, we come up with compromise agreements kung ano yung mga preferences nila. Okay, what do you like? Printed out or sa Google Classroom Soft na lang? copy. Sabi niya, sir, sa Google, Okay. soft copy. Sir, sa Google Classroom na lang. So those things, no? And no. Pero yung siyempre yung mga body language, may limitation talaga tayo dyan. But the point is, like, if I am discussing something, I try to, yung hindi naka-steady lang, I try to move around. I go around inside the classroom and try to listen to every student, no, na may sasabihin. And I always discourage students, we are all prone of committing mistakes, and sometimes we are parang brought about by the humor and we laugh, but that is a normal behavior. It doesn't mean to say that we ridicule somebody who committed the error. And I told them that, no, so that everybody, if they get the same experience, at least na hindi sila na-offend. Mga ganun simpleng Sinasabihan mo ba sila na dapat tahimik sila sa classroom, masyadong maingay kasi nagugulo yung reception? Hindi kasi, ma'am, sa inclusive classroom kasi talagang maingay ang inclusive classroom, no? If the noise is if the noise is an academic noise, then there's no problem. No. Academic noise. Say for example, they're having group work, and syempre hindi nagpipilitan sila ng idea. That's academic noise, and you have to let them. Right. Now, however, but if somebody's listening, if somebody's speaking, let's respect the person, no? And then after na nagsalita ng tao, nag-uusapan sila. Okay, you have to give them time because that is an academic noise na naririnig mo naman. Hindi kasi 'di ba ganito yung pan. Ay, oo nga, 'di ba yung mga ganun na usapan. These are academic noise. So you have to give them time, and then pag tapos na sila, and then you have to interrupt them. Okay, so let's continue. Ganun. Okay. Ibalik ko lang doon sa social work curriculum halimbawa. Dumami na ba yung subjects na sa social work na tumatalakay sa issues and concerns ng persons with disability? Ginawa nilang integral, sir. Parang like, for example, Philippine social realities, in-include nila doon. There's a point there that you have to discuss about persons with disability. Encompassing lang. Hindi talaga siya detalyado. In passing lang. Palagay mo, it's about time for us to introduce to them, say, kahit sa mga third-year students, yung subjects on disability concerns and issues. Actually nga sana, sir, CBR Yun, dapat there should be a subject on CBR. Subject on CBR, okay. Oh, sana. That will
Oh, bago ko dumating dito sa Australia diyan, sabi ko ano ba anong kukunin ko sa Master on Disability Practice? Yun ang kinukuha ko ngayon dito eh, Master on Disability Practice and Leadership. Nung makita ko yung syllabus nila, oo nga no, bakit nga ba hindi ganito yung uri ng pagbibigay natin ng karunungan sa ating mga kapwa social workers? Kasi ang ganda eh, very liberating at very emancipating yung kanilang mga theories. Although of course, hindi lahat ay pasok sa Philippine culture, but karamihan ng mga konsepto, kung yun lang ang titingnan natin at social workers ang magsasalita, palagi ko malaking bagay sa community. Ano sa tingin mo? Yes, sir. And yun nga yung sa meeting sa Nasway, yan lagi yung isang pinuporso nila na we should not content ourselves with the existing curriculum. We should see how we should improve our curriculum. Although I would say na at least yung curriculum ngayon may improvement naman, no? May improvement na lang naman. Parang nasobrahan din naman yata nila, ewan ko lang parang nasobrahan naman yata nila yung ibang proposals nila because the proposal is like for example, nagchachapi si Wala Jan. siya. Oh. Hello, Jan. Nawala. Sayang, no? Kasi Ma'am Celia, alam mo ano eh, yun talaga yung, I mean sa aming profession, it's a must for us to help the system to improve, no? So, Dahil, can you pasensya ka. give Jan, go example? ahead. it's Jan is there already. overage. Hello, ma'am. Can you hear me na? Oh, can you Yes. Can you do it again? May tumawag kasi. Ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Hindi, yung tungkol sa curriculum, nasobrahan ka mo yung proposal. Go ahead. Parang nasobrahan din yata kasi yung 1:10 sa amin as a private institution, hindi talaga siya realistic. No, so like in our case, we have to bargain that at least 1:25 kasi we have 50 students, no? Doon sa practicum, I'm referring to the practicum, no? Yung ginawa nila is 1:10. Parang sabi ko, parang nasobrahan naman yata. Masyadong yung ratio is masyadong right. Tama. Economically not viable already. At saka yung For some pagsusupervise, private mahirap kaya. Oo naman, yeah, I do understand. Kaya tama lang na binabaan, pero yung nasobrahan 1:10. Tama. Yes, Ma'am Celia. Gusto ko lang sana sabihin sa iyo, Ronel, if you can share, pwede mo bang ibahagi sa ating mga nakikinig ngayon sa ating audiences kung ano yung nakita mo na sabi mo nga ibang-iba yung curriculum nila sa curriculum natin dito for social work. And ang daming sana pwedeng maipasok. Pero can you give an example of ano yung nakita mong pwede sana like yung na mga ipasok dito? Yung mga subjects ko, yung inclusion, belongingness, and participation. Meron silang magandang definition ng inclusion at saka ng belongingness. Iba sa ating konsepto. And then you have yung... Okay. Meron din yung design and evaluation of programs. At yun ang hindi ginagawa ng gobyerno. We are not designing our programs properly. No? And as social workers, kailangan dun din tayo malakas, di ba, Jan? Kailangan marunong tayong mag-design, saan magsisimula para tama yung design, at marunong nating i-evaluate para nag-i-improve tayo. Oo. Kasi yung mga social workers, on the ground, nakikita nila talaga, no? Personal na nahahawakan talaga nila kung ano yung mga what should be working and what should not. At saka kaya hindi makagalaw ang mga social workers din naman, in fairness to them, masyadong tali sa politika pag sa local government ang social worker. Okay. Ang gusto ko lang sanang itanong din kay Jan ngayon ay meron kasi tayo sinabi niya kanina, siya lang daw nakapasok sa college, that is very disheartening. Nakakalungkot. I'm sure marami ding mga ibang mga bata na may kapansanan sa paningin na matatalino pero hindi sila nakapunta sa college dahil
tulad nga ng sinabi niyo dyan, basically ang problema nila ay financial. Pero ngayon, sabihan mo nga yung mga nakakita dyan. Yes, go ahead. Go ahead, Ma'am Celia. pero ngayon ay meron tayong not scholarship but government support for persons with disabilities na papasok sa college, at yan ay pinatutupad sa lahat ng mga qualified na mga bata na hindi naman kailangang napakagagaling, exceptionally bright. So long as they pass yung general test for college and scholar na estudyante. Hindi naman talaga kahit na hindi ka ba pagkagaling-galing, hindi ka naman scholar, pero makakakuha ka ng scholarship na galing sa gobyerno at makakapag-aral ka ng college kahit hindi ka exceptional. And yun sana ay gusto ko sanang malaman kung alam ba yun nila dyan. Ito ba ay pinatutupad sa St. Louis? Kahit na kasi private organization, private Right, universities, they can qualify for this type of government support. Basta isi-certify kayo ng eskwelahan mo and makakakuha kayo dito sa CHED. Have you not avail of that, John, yung PESFA ng CHED? Hello, John. Oo, medyo... Yes, John. Nalaglag ata. Nalaglag si John, oh. Pero yeah. Oh, tama-tama. Alam mo, pero ang gusto ko i-point out din, Ma'am Celia, ang ating panauhin ay taga Baguio, ano, outside of NCR. So again, Yes, yun nga eh. this is Oo. another hopefully wake-up call sa mga mayayabang na may kapansanan na nasa NCR na akala nila sila na lang ang hari sa mundo. Mas marami pong achievements ang mga may kapansanan outside of Metro Manila than you people there at NCR, no, considering na malapit kayo sa gatang, so to speak. O Jan, hindi ka ba nag-avail ng test CHED scholarship diyan sa through St. Louis? Okay na ba? Oh yeah, okay na. Go ahead. Yes. Oo. Yes. Okay. Nung nagtatrabaho pa ako sa NGO, na-avail ko lahat yung PESFAng yan para sa mga estudyante namin. Kasi ako nagpapa-enroll sa mga college students namin noon. Okay. Ang ruling noon is sa bawat region yata ay may 2 slots for persons with disability na ma-maximize ko yan noon sa Region 2, sa Cordillera, sa Ilocos Region. Napagamit ko yun sa mga estudyante noon. Oh, good. So, 2 lang kada region kahit na sa katotohanan, kukunti lang ang nag-a-avail ng pondo. Dapat nga i-account yan ng CHED sa atin eh. Ilan ba naging scholar na ninyo, di ba? Oo nga. Pero hindi ko, for my case, hindi ko yan na-avail. Pero dyan, ganun nga ba? Wala akong alam na merong quota for regions or for different places para dyan sa scholarship na yan. So long as, alam ko lang, basta isi-certify ka, wala namang, big mo ba sabihin, doon 3 lang, dito 4, ganun. Parang wala naman yata ganun. Yung dating ruling nila, ma'am, yung dating ruling nila ganun. Hindi ko lang alam, ma'am, kung binago na nila ngayon. Oo. Pero pinapunta ko yung mga estudyante namin dito. Sabi nila, wala na raw, ubos na raw eh. Kaya hindi naka-avail yung mga estudyante namin. Okay. So siguro tayo sa NCR, itanong natin kay De Vera, bakit ganon, ano? At ilan na yung naging scholar. Kailangan natin siyang dalhin dito, Ronel. Kailangan natin dalhin dito yung mga taga-CHED para maliwanagan yan. Kasi napakalaking issue niyan. At saka, kailangan malinawan yan ng mga bata natin dahil yan ang talagang pangangailangan nila. Yan ang tutugon sa kanilang mga pangangailangan. At saka yung din TESDA, siguro dapat mag-inventory din sa atin. Ilan yung nakakakuha ng TechVoc courses sa kanila, di ba? Oo. Hindi yung magbibigay ng 1, 2, 3 video na may napatapos na 10, pero nangangailangan pala sa lugar 100, parang gano'n, ano? Anyway, John, wala na tayong oras, Ma'am Celia. And siguro, John, una, we're very thankful sa iyo. Ano? At sabi ko, pagbalik ko ay pag-usapan natin, guluhin natin ang NASWI para mag-influence tayo na dagdagan ng subjects. Kasi ako, nung araw pa nung college, sabi ko, dapat mayroong Bachelor of Science in Social Work, major in street children, major in prostitutes, major in persons with disabilities. Hindi yung generic tayo. Kasi iba na ang takbo ng ng buhay ngayon dahil kahit dito sa Australia ang
ang practice ay iba-iba na, no? At Oo. Tama yan, nagbabago. Ronel, yung mga concentration, dapat may iba-iba. Ganyan din sa Specialization. Amerika. Oo, dapat Yung may oo. specialization tayo. Anyway, John, ano ang advice mo sa mga magulang muna na hanggang ngayon hindi pa rin As I always tell Oh, yes, please as go I ahead. always tell to my as I always tell to my students, well, how do we make inclusion real in society? Mm. Because inclusion is the buzzword, but it's not yet a culture. Unlike in some countries, that inclusion is really a culture. You see that being implemented in the schools, no, in the workplace, pero sa atin talaga pahirapan pa yung inclusive development na tinatawag. Well, ginagamit natin yung word pero hindi pa talaga natin yan nararamdaman. The attitude of people still the same. But of course, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Malaki na rin yung bagay na nag-evolve na ating society. In fact, we had a meeting with teachers all over the Philippines, Philippine Association of Visually Impaired Teachers, and I am so happy to know that very significant na rin yung number of visually impaired teachers na nasa academe, no? Ilan na ba kayo? Sa- Ilan na kayo so far? Sa alam mo, sir? Sa GC namin, we are already 102 and I think Wow. around 60 to Talaga? 70 yata yung employed. Good, ha? Very good. No? Oh. So, And we nagbubunga have naman one pala yung also. advocacy. Oo. Oo, at least gumagalaw. Right. Yun nga sabi natin, despite all the limitations, at least something is changing for positive, no? Positively changing. So may Tama, nangyayari tama. kahit paano. Okay. Very good, John. Very good. And again, Eh, sana mas marami and pa gusto ko lang kami i-greet itong Sige, please, Gusto ko lang go i-greet ahead. itong Oh. assistant din namin na nandito sa office niya ngayon. Dinistorbo ko siya. Pinasok ang kanyang office without her knowledge. Ma'am Tess, thank you for allowing me to be here in your office. Pwede bang matanong Okay. Pwede bang matanong si Ma'am Tess na isang tanong lang? Ma'am Tess daw, tanungin ka rin ng isang tanong. Ma'am Tess, isang Sir? tanong lang. Magandang hapon, Ma'am Ano po Tess. yun, sir? Opo, Yes po. Magandang hapon. Nandito po ako sa Adelaide, sa Australia. Nasa Quezon City si Ma'am Wow. Celia. Magandang hapon po. Ma'am, ano po ang Magandang hapon din. Opo. Ma'am, ano po ang nadagdag sa team ninyo nang pumasok po si John? This is for the inspiration of other universities who are still hesitant in accepting teachers with visual impairment. Go ahead, please, madam, please. Sir John is an asset to our school, to our university. Okay. Oo. Actually, ang dami niyang naitulong sa university because our flagship in the teacher education is actually on inclusive education. Yes po. And he is one of the pioneers actually of the program. Mhm. He is one of the trainers of the teachers. Actually, pati kami, siya ang nag-train din sa amin Mhm. for inclusive ed and also in special education po. Iyon. Ma'am Tess, maraming salamat sa pagpapagamit mo ng kwarto mo kay Sir John at sa pagiging bahagi ng inklusyon. Wala nga naman po, sir. Nagulat nga ako kanina nung Kuya ginagawa Ronel! ni Sir John. Kuya Ronel! Narinig ko pa yung mga interview niya. Oo. Si Ma'am Celia daw po. Ma'am Tess, may lambing sa'yo. Go ahead, Hello Ma'am po. Celia. Go ahead, Ma'am Celia. Ma'am Tess, maraming salamat po sa nadidinig ba? Nawala? Yes Sige, po, go sir. ahead, go. Ay, ma'am. Ma'am, okay. Tess, maraming salamat po sa kay John and sa nakikita namin na contribution niya para sa pagsusulong ninyo ng inclusive education sa inyong department. Pero sana po, gusto lang sana namin itanong, ano po ba yung inyong ginagawa para naman po mapalawak yung inyong imbitasyon sa mga may kapansanan na mag-join naman ng inyong programs? Kasi hindi lang po teacher, ngunit ang kailangan po sana nating maanyayahan at maengganyo na pumasok sa ating mga programa ay yung talagang may mga kapansanan. Meron na po ba kayong mga ginagawa para
maitaas, opo, ang awareness ng mga batang ito na may kapansanan na pwede kayong pumasok sa aming mga programa. Ma'am, actually po is may IERC office kami. Inclusive Education Resource Center ang university. And we have an office, a separate office. So we are also helping in the advocacy of inclusive education. So as we train teachers, of course, we do believe that we are also raising awareness on inclusive education po. We conduct trainings also, even national trainings. In fact, last August, nag-conduct po kami ng training. Online po, nagpa-register kami. Very minimal yung registration. We only asked for 200 pesos. And that was a national seminar po for everyone, not only for teachers. We also invited researchers. We invited persons from other or officers from other organizations and even LGUs po. So we do involve especially in our community po. Okay, thank you Ay, very maraming much, Ma'am salamat Tess. po. Maraming salamat at Ma'am Celia, na ang sama na ng mukha ni Director JM. Overtime na daw tayo. But John, our endless thanks to you, and Ma'am Tess, maraming Yes salamat po. po. Huwag po kayong madadala sa aming grupo. And we hope to see you soon, Ma'am Tess, dyan sa Baguio. At dyan Yes po, sir. You are free to visit po. Diyan tayo mag-inklinasyon sa lugar ninyo sa ibang panahon, ha? Okay, Yes po. John, Thank you po. salamat, Ma'am Tess. John, your final words sa ating mga Thank you, Ma'am Tess. upcoming, sa mga kabataan nating mag-aaral na gustong sundan ng yapak mo bilang isang tagumpay na Pilipinong may kapansanan sa paningin. Go ahead, John. Okay, so of course, we continue envisioning that Philippines will become a disabled friendly society and be sensitive to the needs of persons with disabilities. Sa ating mga magulang na may mga anak na may mga kapansanan, suportahan ninyo ang inyong mga anak. Bigyan nyo sila ng suporta na kanilang kinakailangan upang ma-develop din ang kanilang potentials. Ang bawat anak natin may potentials, may kapansanan man o wala. Dapat ipagpalaguin natin yung mga potentials na yan. I-develop natin yung potentials na yan. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, John. Huwag ka muna aalis. Just Maraming 2 more salamat. minutes. 2 more minutes. Mga kaibigan, alam niyo mga kanasyon, ang isang guro ay talagang napakahalaga. At pinatunayan po ni Sir John na hindi hadlang ang kanyang kapansanan. At ganun din siguro sa CHED, sa DepEd, sa TESDA, na DOH even. Naalala ko si Dr. Hipolito, hindi raw pwede magturo ang bulag. Lalo na sa kanyang kapwa bulag. So mga ganong ignoranting komento galing sa isang doktor ay dapat hindi natin pinapayagang magpatuloy, ano? At salamat at retired na siya sa DOH, at salamat din dahil naipagtagumpay naman natin yung advocacy na ang mga bulag ay mahusay na mga guro. Sa katunayan, ang mga may kapansanan sa paningin, ang isa sa pinaka most employed part of our sector, ano, ha? And John is one of the very many examples of person with disabilities na gainfully employed and who has been respected and loved by his community. Sana po maging inspirasyon sa atin ang kanyang buhay at igalang ang mga guro, sapagkat ang mga guro ang nagiging duyan ng mga kabataan para sa kanilang pagpapanday ng kanilang karunungan. Ang guro, ang isa sa pinakamahusay na guro na nabuhay sa mundo ay si Kristo. Kaya isa po ang gawin nating halimbawa, gawin natin siyang tungtungan para doon ang ating standards ay patuloy na maitaas sa bawat araw. Ito po si DJ Ronnie kasama si Ma'am Celia. Lagi po namin sinasabi, salamat po. May mga acknowledgement ka, Ma'am Celia pala. Sorry, Ma'am. Yes, meron pa. Go ahead, please. Teka, bago ko lang sabihin yung acknowledgement, ipa-plug ko lang. Sige Si po. Jan pala ay nag-aral sa ATRIV. Of course. I was told that naging estudyante daw siya ng ATRIV. So, Yes, totoo po yan. hello from ATRIV. Yes. Yes, thank you, Atriv. Thank you, Atriv. Yes. Okay. And I suppose
may mga naitulong din sa kanya. Malaki rin ang naitulong sa kanyang pagpapaunlad ng sarili ang Atrieve. Ito na po ang ating mga certainly. Yes, Ma'am Celia, go. ito po ang ating mga nais pasalamatan for their support sa inklinasyon. CBM, Christopher Blenden mentioned na global. Ang INET Philippines, CISO, Norphil, Philippine Partnership on Children with Disabilities, PPCWD, Liliane Fund, Deafblind Support Philippines, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired, Provincial Government of Batangas, Regional Association of Women with Disabilities, RAWWD, in Region 1. Maraming salamat po at ang Philippine UNCRPD. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po Maraming ayaw po salamat. magsasawa sa pagsubaybay. At Salamat sabi natin, po. oo, inklusyon, now na. Now na. Ayan.